Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,330 subscribers. Konti na lang po guys at aabutin na natin ang 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay kasama ko po kayo pagdating po ng 10,000 subscribers at inaasahan po natin na makakabit natin yan this end of November or at least end of the year. Maraming salamat po sa inyong lahat guys at ang pag-uusapan po natin today ay yung dyan po sa Maynila. Dyan po sa Maynila talagang umaano na si Mayora Hani Lacuna, lumalaban na po ba? Kumbaga, parang gano'n, lumalaban na dahil nga po ay sumasagot na rin po siya sa mga banat ng mga tagahanga at mga taga-suporta at ang mga magbabalik kay Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila at inaasahan natin na mawawala na si Mayora Hani Lacuna diyan sa Maynila. Ang sabi niya po ay black propaganda lang daw at fake news tayo o mga taga-suporta at mga taong magbabalik kay Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Paano naman po naging fake news? Pero siyempre, bigyan natin ng tsansa ang Mayora Hani Lacuna. Sabi niya, black propaganda lang daw ang mga ibinabato sa kanya, talaga namang yung mga residente daw ay talagang dapat kumuha ng impormasyon sa mga reliable sources like their barangays. Paano naman po kukuha ng impormasyon ang mga tao dyan sa barangay? Okay, syempre, ang mga barangay ay mostly ay mga taga-suporta yan ni Mayora Hani Lacuna. Kasi siyempre, alam nyo naman po dito sa Pilipinas, kung saan po may pera, doon sila sumusuporta. Sabi pa niya, instead of merely relying sa atin, sa social media platforms, which are not always reliable. Inaano natin, sinisigurado po natin, at least, reliable and credible po ang mga sinasabi po natin base lang po sa mga balita, base po sa mga impormasyon na nagagather din natin sa online at hindi lang po sa online sa mga news. Sa mga news, may nagsabi nga po na galing daw sa balita, ganun, etc. Pero yung mga sinasabi natin ay galing din sa balita. Ano po bang balita ang inaano niya? Baka parehas lang po kami. Sa atin talaga, kino-quote natin mismo yung mga balita. Ibig sabihin, yung ating sinasabi dito sa ating programa ay hindi fake news. Sabi pa nila Lacuna na sila ni Vice Mayor ay talagang sinusuportahan nila ang mga barangay chairpersons na talagang mag-umikot sa mga barangay at ngayon ay second semester na ng kanilang barangay assembly. Siyempre, ano po ba sasabihin nyo dyan sa barangay assembly, sa city assembly, sa zona, etc. Kung hindi yung mga kagandahan ng mga ginagawa nyo. Pero siyempre, taliwas ito sa mga nakikita namin. Pag pumupunta tayo dyan sa Maynila, pag naglalakad tayo dyan, umiikot-ikot tayo dyan, nakasakay sa mga pampublikong sasakyan, naglalakad tayo, iniikot natin ang mga bawat barangay, ay nakikita natin ang tunay na kalagayan ng Maynila. Siyempre sa talakayan ng barangay, aktibong diskusyon daw ng pamayanan, pero siyempre mga umaatin dito ay mga kapanalig nyo. Di po ba? Imposibleng may maglakas loob dyan na magsabi ng against sa'yo, Mayora Hani Lacuna. Sabi pa ng Mayora, fake news daw ang mga nagsisirculate ng kanilang na pinagmumula ng kanilang mga political rival tungkol sa mga senior citizens na nadideprive daw po sila ng monthly allowance and she is not doing anything as a mayor. Hindi naman natin sinasabing walang ginagawa. Halos walang ginagawa. Ayan po sinasabi natin dito sa ating programa. Sabi pa ng isang Marites, inaapi daw namin ang seniors at di natatanggap ang allowance. Naku po, magkano po ba yung allowance? 12,000 at most. 12,000 po yan. Hindi po yan a month, a year po yan. Yan po pinagmamalaki na Mayora Hani Lacuna. Kulang pa pong pambili yan
ng mga maintenance nila. So, sabi pa nila Lacuna, talagang inaano niya mga senior citizens na pag na-receive nila yung allowances nila ay talagang umuo sila. Siyempre, dun sa pamayanan na yun, umuo naman po mga ay may maglalakas loob ba na humindi. Apart from the updated senior allowance payouts, Lacuna also recently signed the city ordinance which doubles the senior residents' monthly allowance from 500 to 1,000 starting 2025. Okay, maganda po yan kung ganyan. Pero syempre, kukunin ito sa mga budget ng pamahalaan. Hindi lahat ng nasa Facebook o YouTube ay totoo. Marami pong fake news ngayon. Siyempre, yan din po naman ang sinasabi natin. Marami pong fake news, kaya nga po ang ating mga kababayan ay dapat mag-isip. Okay? Tayo dito, hindi po natin inaano yan The fake news ang ating mga sinasabi dahil ang mga sinasabi po natin ay nakadepende rin po yan sa mga bali-balita. Okay? Nakadepende rin po sa mga sinasabi ng mga tao. Nakadepende rin po sa ating nakikita. Pag umiikot tayo dyan sa Pasig, pag umiikot tayo dyan sa Caloocan, pag umiikot tayo dyan sa Maynila, ay nakikita po natin. At depende rin po yan sa mga sinasabi ng ating mga taga-sunod, ay mga taga-suporta rin na kahit papano ay meron din naman po. Sinasabi rin po yan ng ating mga dating kasama sa trabaho, ang mga kaibigan natin dyan sa loob, at saka sinasabi rin po ng ating mga kamag-anak sa mga iba't ibang mga syudad na nabanggit ko. Yung wala daw akong ginagawa, fake na fake po yan. Wala naman nagsasabi na wala akong ginagawa. Kasi imposible naman na wala kang ginagawa, Mayora. Di po ba? Kaya nga sinasabi natin, halos walang ginagawa. In comparison, kasi mahirap po i-compare ang sarili kay Yorme Isko Moreno. Napakahirap po. Dahil ito, si Yorme Isko Moreno, ay alam naman natin na marami itong ginawa nung nasa position pa siya. Di lang daw siya mahilig mag-post ng mga ginagawa ko at walang camera lagi nakasunod dahil tahimik ako nagtatrabaho at nagdadala ng serbisyo diretso sa tao. Pero against po ako dyan Kung ako sa inyo, Mayora, since you are a public servant, dapat hindi no-document nyo. So maganda po kasi pag di no-document, at least may resibo. Or at least, kung ano man yung kapararakan, yung nagawa na, yung output itself. Kasi mahalaga po yun, di ba? At least every week, Lacuna and Servo bring the city of essential and basic services straight to the barangays through their Kalinga sa Maynila. Pero tingin ko, ngayon lang po yan Ngayon lang po yan kasi mga unang panahon ng inyong panunungkulan, parang wala naman pong ganyan. Sabi ng mga residente ay talagang na-air daw nila concern sila, complaints or questions. Pero mas maganda po ay sabi nyo nga walang camera, dapat nakikita nyo po yun. Nakikita nyo po yun kung ano ang kapararakan ng ating mga kababayan dyan sa Maynila. Ako nga po, nung naglalakad dyan, mula sa Liwasang Bonifacio ba yun? O yung doon sa post office, hanggang Intramuros, makikita mo ang kadumihan. Okay? Nung minsan nga umulan ay talagang bumaha dyan. Okay? Napakaraming basura at napakaraming hindi man unwanted pero may mga tao po nakahubad pa. Diba? Sino po ba namang dyan? At hindi lang po doon sa lugar na yon tayo umiikot. Bawat lugar po ng Maynila ay naiikutan natin. Naikutan natin ng mga panahon na yon at sa ngayon. Sabi pa niya, sa yung Kalinga daw, talagang naka-schedule daw yon sa barangay. Guys are able to of wide-ranging services. Talagang ginagawa daw nila. Paano po nila ginagawa yun? Lacuna said the stalls are manned by personnel from department. Siyempre, ganun po talagang estilo. Parang town hall meeting ito na nandun yung mga department heads, etc. Pero, sapat po ba yun? Tanong natin, sapat po ba yun para manalo po kayo? Hindi. Sabi po ng Lady Mayor, the First Lady Mayor, yung peso ay dinadala din nila doon para magkaroon ng oportunidad na magtrabaho ang mga tao. Kaya lang, Mayora, ang maganda rin po sa isang leader kasi ay hindi lang po effective or efficient, but charismatic. Ang tanong kasi, charismatic po ba kayo para sundin po kayo ng mga tao? So sabi pa ni Lacuna ay talaga ino-urge ang public to participate in the barangay assembly. Ayun nga po baka hindi po effective dahil po baka po ang nagpa-participate lang sa barangay assembly ay 10, 20, 30, etc. Pero required po kasi ito, under the local government code, barangays are required to hold the barangay assembly every semester to keep their constituent abreast in the undertakings of the barangay government,
especially on its spending. Napakahalaga po yan, yung paggastos po ng barangay. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo under the weather po tayo, pero at least nag-vlog po tayo para ipagtanggol si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po guys at keep on supporting #WalkWithLife.